ikawalong kondisyon itong si Pastor Apollo Kibuloy. I retain the right to personally cross-examine your witness. That include you, Madam Chair. No time limit. Ayos! Fair enough, fair enough. Okay, okay tayo dyan. Maganda yung kumusta po kayong lahat dyan mga kababayan? Welcome back sa PH Update. Dadalo na po sa hearing nitong si Risa Hontiveros, itong si Pastor Apollo Kibuloy sa ilalim ng mga kondisyon na ibinigay niya. Mamaya po pag-uusapan po natin yung mga kondisyon na yan. Dito sa video na to, pag-uusapan po natin, nakakatuwa pong makita itong mga DDS vlogger na nagkakaisa. Ito po si Sir Banat Bay kasama itong si Tatay Diggs at itong si Pastor Apollo Kibuloy. Pastor, paano ba yan? Nakita ko na kung nasaan ka. Ayan, nasa kingdom ka. Paano ba yan? Ako na yung nanalo doon sa 1,000. Yung napapremyo mo. Oh, paano ba? Ano na yan? Gcash na yan. Di ba meron siyang palaro? Kung sino makakakita sa kanya, makakahula, bibigyan niya ng premyo. Ay, nanalo tayo, oh! Okay. Napakaganda pong makita, no? Nakakatuwang makita na itong mga vlogger. Yan, si Coach Dada kasama si Tatay Diggs. Si Sir Mark Lopez, ayan. Oh, sino pa? Ito si Boss Dada. Ayan yung mga vlogger. Ito si Dr. Lorraine Badoy, at saka ito. Nagkaharap itong si Doc Lorraine at itong si Banat. Ano po yan, may ano po yan dati, may beef silang dalawa. Pero ngayon okay na siguro sila, no? Ayan, ito naman si Boss Bisdak, Pilipinas, magkakasama po ngayon sila dito diyan sa Davao, no? Pinatawag po sila, ayan. Ito si Coach Oli, at saka itong si Tatay Diggs. Napakaano po, nakakatuwang makita dahil sa mga susunod na panahon, talagang kailangan ng mga DDS vlogger magkaisa para malabanan itong mga pinagagawang paggigipit nitong administrasyon na to. Imagine niyo na lang po mga kababayan, kung magdedire-diretso po itong mga ganitong klaseng kaganapan, yung mga gusto nilang gipitin, ganun-ganun na lang nilang magigipit, talagang napakahirap po nun para sa ating bansa. Wala na po silang sinasanto ngayon, mapa-religious leader o mga politiko. Imagine, vice president po, kung babuyin po nila sa social media, ganun-ganun na lamang. No? Tapos itong si Pastor Kibuloy, 8 to 9 million member po, active member sa Pilipinas pa lang po yan, ha. Ang meron itong si Pastor Apollo Kibuloy. Pero hindi po nila sinasanto. Wala pong pakialam itong mga tao na to. Ngayon naman po mga kababayan, dumako na po tayo sa mga set of condition for Pastor Apollo C. Kibuloy to attend Risa Hontiveros Senate hearing. Ito na po ang mga kondisyones nitong si Pastor Apollo Kibuloy. Senator Risa Hontiveros, makinig ka sa mga kondisyones nitong si Pastor Apollo Kibuloy. Sa tingin natin, fair naman itong mga kondisyon na to. Kasi kung pagbibigyan lamang nitong si Pastor Apollo Kibuloy ng ganun-ganun lang, itong si Risa Hontiveros, bababuyin lang po siya diyan sa pagdinig sa Senado. Ay, kilala naman po natin niya si Risa Hontiveros. Unang kondisyonis po nitong si Pastor Apollo Kibuloy dito kay Senator Risa Hontiveros: unmask and show the full faces of your witness. Naku po, mali yata, dapat victim survivor. Tawag po kasi ni Hontiveros, di na witness victim survivor daw po. No mask, no dark eyeglasses, no caps, bonnets, or head covering of any kind. Tama po yan. Kasi kung merong lakas ng loob na mag-akusa itong mga witness nitong si Risa Hontiveros, dapat meron din silang lakas ng loob na ipakita yung kanilang mga pagmumuka dito kay Pastor Apollo Kibuloy. No, anong sabi nitong si Congressman Rodante Marcoleta, dapat kung may aligasyon kayo, may akusasyon kayo, yung tunay niyong pangalan gamitin at yung pagmumukha niyo. Kasi paano nga naman kayo babalikan nung yung siniraan kung 'di ba, nakatakip yung mukha niyo. Ito po ang pangalawang kondisyon nitong si Pastor Apollo Kibuloy dito kay Senator Risa Hontiveros. Reveal your witness true name and identity with recent valid photo IDs
Reveal the identity and real name with photo ID of your script writers. Ito po ang problema dito sa mga witness nitong si Senator Risa Hontiveros. Puro alias po ang ginamit. Alias David, alias Jackson. Ah, ah, puro alias po. Anong sabi ni Congressman Rodante Marcoleta? Kung mag-aakusa kayo, kung aakusahan nyo yung isang individual, dapat sana gamitin niyo yung inyong tunay na pangalan. Paano kayo susumpa, kung, sasabihin niyo yung alias niyo, hindi niyo masabi-sabi yung inyong mga pangalan. Ibig sabihin, yung mga pinagsasabi po nila diyan sa hearing dahil ginamit nila yung kanilang alias, hindi naman sila nanumpa under sa kanilang pangalan, paano po magkakadating yun? 'Di ba? Dapat kung, magpaparatang ka sa isang individual, gamitin mo ang iyong tunay na pangalan at tanggalin mo yung mga takip mo sa mukha. Sa tingin natin fair naman po yung, mga kondisyon. So far po, yung mga kondisyon nitong si Pastor Apollo Kibuloy para dito sa komite nitong si Risa Hontiveros, approve po tayo diyan, okey yan. Para magkaroon ng parehas na pagdinig. Ito po, dito sa kaso na 'to, dapat talaga itong mga kondisyones na 'to, masunod. Ah so far wala pa namang hinihinging extraordinary na, kondisyon itong si Pastor Apollo Kibuloy. Pangatlo, you must sign a, notarized waiver of your rights of your arbitrary contempt power. Yun na nga mga kababayan. Ang hirap kasi dito baka pagka hindi lang nagustuhan nitong si Risa Hontiveros ang sagot nitong si Pastor Apollo Kibuloy, i-contempt na lang niya na gano'n-gano'n. Ngayon, kung hindi man makakuha ng boto itong si Senator Robin Padilla kaugnay dito sa written objection na 'to, malamang sa malamang pagdating sa hearing kung pupunta diyan itong si Pastor Apollo Kibuloy, at sa tingin natin, itong mga senador na 'to kung sakaling i-contempt itong si Pastor Apollo Kibuloy, kung dumalo siya diyan sa hearing, mako-contempt po talaga siya. Walang mag-o-object diyan sa, motion na 'yan, kung sakali man nandiyan itong si Pastor Apollo Kibuloy. Dapat po talaga, maano 'yan, mag-sign ng waiver itong si, Risa Hontiveros. Ika-apat na ika-apat po na kondisyon nitong si Pastor Apollo Kibuloy, you must sign a notarized waiver of your immunity rights. Ayun. Para kung sakaling, kung ano-anong paninira ang sabihin mo kay Pastor Apollo Kibuloy, puwede ka niyang balikan, 'di ba? Kasi, malalakas po ang loob ng mga senador diyan, nung panahon ni Trillanes ang daming kababuyan pong ibinato kay Tatay Digong, 'di ba? Ngayon, Risa Hontiveros, para parehas yung playing field, para walang magsisinungaling, yun, ang tumbok nitong number 4 na 'to, para walang magsisinungaling. Doon sa mga witness, malalaman natin yung identity, pangalan, totoong pangalan nila, pagmumukha nila, malalatag lahat. Ngayon, para doon sa mga senador, nabibira diyan, na ng kung ano-ano itong si Pastor Apollo Kibuloy, wala kayong immunity. Pagka meron kayong binanat sa akin, puwede ko kayong balikan, puwede ko kayong, kasuhan ng, libel o kung ano pa man 'yan, 'di ba? Ang hirap po kasi dito 'pag nagsalita itong si Risa Hontiveros diyaan sa Senado, ang, mga aligasyon nitong mga, witness o victim survivor niya umano, totoo na po ang mga sinasabi. Yung, tinatanggap niya bilang katotohanan tapos minsan sinususugan pa niya. Kung ano-anong mga paninirang puri ang binabado dito kay Kibuloy. Ngayon, kung wala ng immunity itong si Risa Hontiveros, magiging parehas ang laban. Hindi ka na puwedeng makakapagbagsak ng kung ano-anong kabalbalan dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Tama, mali? Ayos. So far, napakaganda po nitong mga kondisyones. Ngayon naman po mga kababayan, dumako po tayo sa ikalima na kondisyon nitong si Pastor Apollo Kibuloy. So far, okay pa itong mga kondisyones nitong si Pastor Apollo Kibuloy dito kay Risa Hontiveros. Do not restrict my answer to any question to a mere yes or no. Yun na nga issue natin dito mga kababayan. Yung iba po kasing mga congressman at senador, pagka nagtanong sila, yes or no lang.
kahit yung, 'pag sinabi mong yes, merong, kasunod na eksplanasyon yung iyong sagot na yun, hindi naman po nila tatanggapin. For example, tina-trap ka po nila doon sa kanilang pagtatanong. Ngayon, ang sasagot mo lang sa kanila, yung question leading, eh. Yung, talagang, mata ka doon sa kanilang tanong. Madalas po 'yan diyan sa hearing sa House of Representatives, sa Senado. Hindi po tumatanggap ng eksplanasyon itong mga ano, itong mga congressman at mga senador. Kagaya kay Ka Eric, 'di ba? Sasagot siya ng yes, tapos merong kasunod yung yes niya, hindi na tatanggapin. "Mr. Celis, yes or no lang ang sagot. Mamaya ka na magsalita, yes or no lang ang sagot." Ngayon yung, sagot mo, yung, eksplanasyon mo, tatagal na ng tatagal, hindi na maririnig hanggang, umabot kayo doon sa punto na na-trap ka na doon sa mga katanungan nitong mga tambaluslos na 'to. Yes or no? Gano'n po 'yan sa Senado. Wala po silang pakialam sa mga ibang hearing lang, wala po silang pakialam do'n sa explanation mo. Basta yung, mga tanong nila, dapat ma-trap ka. Ita-trap ka po nila. Halimbawa, "Mr. Kibuloy, kilala mo ba itong si alias Rene?" Oh, sasagot lang, pagka sinabing oo, meron na naman pong kasunod yun kahit na itong si Pastor Apollo Kibuloy meron siyang explanation, 'di po nila tatanggapin. Ang tatanong lang, for example, i-establish nitong si Risa Hontiveros, "Mr. Kibuloy, pamangkin mo ba itong si alias David?" Kasi gustong patunayan nun, ilalatag nitong si Risa Hontiveros yung mga facts. Yung mga facts muna bago mapunta doon sa mga question na talagang masusukol nila itong si Pastor Apollo Kibuloy. Ganyan po sa Senado. Panoorin niyo po yung mga hearing. Majority yung mga hearing, lalo na pagka meron silang, gustong i-contempt, gustong, mayari diyan sa mga pagdinig na yan, ganun po ginagawa nila. Tatanungin yung mga resource person, yes or no lang po. Ngayon naman po mga kababayan, dumako po tayo dito sa ika-6 na na kondisyon nitong si Pastor Apollo Kibuloy. No limit of time for me to ask or answer question. Ayun, napakaganda po nito. Ito yung pinakamaganda dito. Ito yung pinakagusto po natin. Bakit kanyo? Kasi itong si Pastor Apollo Kibuloy, kung sakaling sumagot siya, no limit. At pwede siyang magtanong. Ayun. Di ba? Pwede niyang tanungin itong mga, alias Rene, alias David, alias Jackson, at napakarami pang alias, kaugnay doon sa mga paratang sa kanila. Unfair nga naman yon. Yung mga victim survivor nitong si Risa Hontiveros, hindi kayo victim survivor nitong si Pastor Apollo Kibuloy. Victim survivor kayo ni Risa Hontiveros. Nagpabiktima kayo kay Hontiveros, Kasi dito sa, kondisyon na 'to, puwede nang magtanong itong si Pastor Apollo Kibuloy dito sa mga witness na 'to. Kasi unfair nga naman, itong mga witness na 'to, nabibigyan sila ng 30 minuto, 1 oras, para, magsalita at, ikuwento yung kanilang mga gawa-gawang experience, diyan sa kingdom. Ngayon, puwede na po silang tanungin ni Pastor Apollo Kibuloy. Magkakaroon ng kumbaga kumprontahan, hindi yung one side lang yung naririnig natin. Fair, okey naman kasi mabibigat yung mga alegasyon. So, kung gusto mong gawing korte yan, puwede nating gawing korte yan, Senator Risa Hontiveros. Yung setup po parang ano siya, parang, magiging korte na talaga. Okey, ikapito pong, kondisyon nitong si Pastor Apollo Kibuloy. Putol, ito po yan. Sinulat natin para ano, I retain my rights to only answer question that are necessary under my discretion. Yan importante doon. Kung hindi na kayang sagutin ni Pastor Apollo Kibuloy, nandyan si Atty. Ferdy Topacio. Yun po ang mahalaga doon. Kasi ang hirap dito, baka yung, tanong, pipilitin ka pang sagutin yung mga tanong na yun, self-incriminatory na pala, di ba? Mapapahamak ka na pala sa pagsagot, pipilitin ka pang pasagutin itong mga senador na to, di ba? Yun po ang hirap doon.
Dapat pagka in-invoke yung I invoke my rights against self-incrimination, eh, hindi hindi na mamimilit itong mga senador na 'to. At kung gusto man nitong si Pastor Apollo Kibuloy na pasagutin ang kanyang abogado, kasi bawal po magsalita yung abogado diyan. Hanggang pa bulong-bulong lang sila, pa-coach-coach lang sila diyan. Diyan sa Senado, bawal po magsalita abogado. Ang gagawin lang po ng abogado, magbibigay lang siya ng legal advice. Ngayon, merong rights itong si Pastor Apollo Kibuloy na sagutin lang yung mga tanong na masasagot niya. At kung maaari, makasagot din ng kanyang abogado, di ba? Mahirap naman po kung si ano lang, si Pastor Apollo Kibuloy, yung tipong talagang mayayari siya dito sa mga tanong nitong si Risa Hontiveros. Kasi ang magtatanong lang dyan mga kababayan, si Risa Hontiveros lang, yun ang sigurado natin. Sa nakaraang 3 hearing po, 3 hearing dyan sa Senado, wala pong dumalo maliban dito kay Senator Robin Padilla. Ikapito, ikawalong kondisyon itong si Pastor Apollo Kibuloy, I retain the right to personally cross-examine your witness, that include you, Madam Chair. No time limit. Ayos! Fair enough, fair enough. Okay, okay tayo dyan. Maganda yung matindi po ito. Matindi. Ang magko-cross-examine po, ito yung hinihintay natin. Napakatagal na po natin hinihingi ito. Ito na yung hinihingi ng sambayan ng Pilipino. Walang nagko-cross-examine sa mga witness nitong si nitong si Hontiveros. Basta pagka binukay yung mga bibig, tinatanggap na as gospel truth, yun ang katotohanan. Victim survivor na talaga sila. This time, pwede pong i-examine, pwede pong tanungin. Di ba yun naman ang gusto nating marinig? Ayaw natin makakita ng sarswela dyan o parang pelikula dyan sa hearing na yan na nakalatag na yung mga mangyayari. Hindi ganun. Dapat yung makikita ng ating mga kababayan, harapan, face to face, ika nga, nandyan yung tunay mong pangalan. Tatanungin ka ni Pastor Kibuloy, ginawa ko ba sa'yo yan? Yun ang matindi doon, di ba? Ano yung mga pruweba mo? Kailan nangyari yan? 2011 po. Ba't ngayon ka lang nagre-reklamo? Di ba? Meron ka ba mga witness? Kung nasaktan man kita, nagpa-medical ka ba? Asan yung resulta ng medical kung nasaktan ka? Di ba? Eto, hindi ba ikaw ito? Anong sinasabi mo dito? Bakit kabaligtaran yung mga sinasabi mo dito 3 months ago? Tapos, ngayong panahon na to sa hearing nitong si Hontiveros, iba na naman ang yung mga sinasabi, bata. Napakarami pong katanungan na hindi pa po nasasagot nitong mga witness nitong si Hontiveros, sa totoo lang. Kaya kahit paano mo pa gipitin itong si Pastor Apollo Kibuloy, ang nangyayari po, nagbubumirang kay Risa Hontiveros lahat ng mga banat niya. Ikasyam, ito na po. Ikasyam na kondisyon itong si Pastor Apollo Kibuloy. So far, fair pa rin po yung mga nakikita natin dito. You must reveal the real amount that you paid to these witnesses. Whether by way of cash, ATM, credit card, GCash, etc. It must be attested and signed by your witnesses, including sources of fund, whether personal or government-related funds. Importante yan. Importante yan kung una sa lahat, kung magkano, kung saan galing ang pondo, galing gobyerno, galing personal, anong ginamit na pambayad, GCash, credit card, debit card. Importante yan. Kasi meron pong napabalita na yung mga witness na to, binayaran daw di umano ng si 50,000 ng kampo ni Risa Hontiveros. Ngayon, para doon sa mga nasa ibang bansa na nag-witness yan, hindi po natin alam. Binayaran din po ba sila? Pero ang sigurado tayo dito, ito facts to. Hindi to kasinungalingan. Doon sa mga witness na lumantad ngayon,
mga bali-balita, mga aligasyon na binayaran daw umano nitong si Senator Risa ang kampo nitong si Senator Risa Hontiveros, hetong mga witness na 'to. Ngayon, hindi natin alam kung ano ang, ginamit na pambayad, ano yung mode of payment, ATM, cash, credit card, GCash o kung ano. Hindi natin alam 'yan. Ah, Hindi natin alam 'yan, mga aligasyon 'yan. Pero ito yung facts, merong track record etong si Hontiveros, ayon din sa mga abogado na kagaya nitong si Attorney Ferdy Topacio, yung issue nung Parmali, nagbabayad po siya umano ng mga witness. Yun, facts yun. Mismong si Attorney Ferdy Topacio ang naglabas niyan. Yung mas mismong mga binayaran nila doon sa Parmali investigation na yon. Ang sinasabi nila, tinuturo nila ang kampo nitong si Senator Risa Hontiveros na di umano, nagbayad daw po sa kanila para sa kanilang testimonya. Yun. Yung face mask issue, yung ibang witness daw po doon mga kababayan, binayaran ng kampo nitong si Senator Risa. Ngayon, pagdating sa track record, meron po talagang history itong si Hontiveros na nagbabayad ng witness. Meron po siyang ganong history. Kaya itong kondisyon na to nitong si Pastor Apollo Kibuloy, pero kung walang track record na ganyan nitong si Hontiveros, sa tingin natin medyo tagilid to. Pero since na merong history itong si Hontiveros na nagbabayad ng witness, fair enough pa rin po. Okay tayo dyan. Goods tayo dyan, ika nga. Dumako po tayo. Ito, mahaba-haba to. Ikasampu. Ikasampung kondisyon po nitong si Pastor Apollo Kibuloy. Provide a notarized letter of assurance signed by you and the Senate President that there is no collision between you and the Senate leadership with the U.S. government, FBI, CIA, U.S. Embassy, State Department, security officer of Marcos government illegally arrest me through probationary or extraditionary retention that includes kidnapping and assassination with the assurance in the written form that your investigation for me to attend the hearing not a trick to trap me to execute with the corresponding reward of $2 million and that I am able to go back to Davao City without harm. Ayun, ayos naman. Mga kababayan, intindihin po natin na merong mga aligasyon, merong natanggap na intel itong si Pastor Apollo Kibuloy, na merong bounty, merong patong sa kanyang ulo, merong mga banta sa kanyang buhay, merong pinatong na 2 milyon na dolyar na kung sino man na makapagtuturo sa kanyang whereabouts. Tayo, Pastor, yung reward namin dito sa PH Update, alam ko na kung nasaan ka. Nasa Davao ka, Pastor. Ayan, ayun na nga, sa tingin natin, kailangan po talaga yung ibang mga kondisyon dito, sa tingin natin, hindi, majority naman sa mga yan, sa tingin natin, hindi papansinin yan ni Risa Hontiveros. Ang kapal po ng mukha ng tao na yan, eh. Kahit feeling entitled po sila kasi kakaupo lang nila sa Senado. Kahit anong pang-eepal, kahit anong kabalbalan ng gawin nila, meron naman silang 6 na taon pa para, imagine, nanalo pa yang si Risa Hontiveros. Ngayon, kasabay po siya nitong si Marcos Jr. na bababa. Yun po ang problema dito. Kung gaano katagal po itong si Marcos Jr., ganun din katagal itong si Hontiveros. Kaya sasuffer po tayo ng matagal dito sa mga pinagagawa nitong si Hontiveros. Kaya kahit anong pag-iepal pa ang gawin niya dyan sa Senado, wala po siyang pakialam. Matagal-tagal pa po siya, kagaya nitong si JB Ejercito. Pero itong si JB, mga kababayan, sa susunod na election po talaga, kahit anong posisyon pa, kahit local position pa nga, takbuhan yan eh. Pupunta tayo dun sa distrito, o kung mayor, o ano man, congressman, wala tayong pakialam. Huwag niyong iboto si JB. Flip-floppers po yan. Maya-maya ganito, maya-maya ganun. Paiba-iba po isip. Pagka dinisisyonan mo, Brad, pagka kakasal. Pagka pipirma. Walang... Grabe ka naman. National issue tong pinag-uusapan natin dito. Karapatan na ng mga ordinaryong Pilipino kung kayang gawin dito sa napaka-impluwensyang religious leader ito.
ano yung mga dahilan na hindi kayang gawin 'to sa mga ordinaryong tao? Kung kaya po nilang gawin 'yan kay Pastor Apollo Kibuloy, ibig sabihin, kung nanaisin nitong mga pulitiko na kagaya ni Risa Hontiveros na maghanap ng 3 witness, pagsalitain sa Senado, puwede ng pakulong ang tao. Napakarami pong kabalbalan, sa totoo lang. So always mga kababayan, mag-ingat po kayo lahat. Yan po yung mga pinakamaiinit na kaganapan ngayon sa issue na 'to. Maraming salamat, mag-ingat po kayo lahat. To God be the glory, hasta la vista, baby. Maraming salamat po mga kababayan.